Pilipinas, una sa ating mga balita. Sinuspende ang pasok sa isang eskwelahan sa Batangas City matapos umanong makatanggap ng banta ng pamamaril. Sa isang urgent announcement, sinabi ng Batangas City Integrated High School na kanselado muna ang klase at on-site activities simula ngayong Lunes until further notice. Pinayuhan ng mga mag-aaral, guro, non-teaching personnel na huwag munang pumasok o magtungo sa loob ng paaralan. Nakikipag-ugnayan na umano ang paaralan sa mga otoridad at hinihikayat ang publiko na manatiling kalmado at iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Patuloy naman ang investigasyon at assessment para matukoy ang pinagmula ng banta at kung kailan ligtas na maipagpapatuloy ang klase. Isang eroplano ang muling bumagsak sa Eastern France na ikinasawi ng lahat ng 11 sakay nito, kabilang ang 10 skydivers at isang piloto. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa France, patay ang 11 sakay kabilang ng piloto matapos mag-crash ang sinasakyan nilang eroplano sa bayan ng Tomblaine na matatagpuan sa silangang bahagi ng bansa. Ang mga sakay ay binubuo ng mga skydiver kung saan 5 rito ay tatalon sa kauna-unang pagkakataon at naisipang itry ang extreme sport para raw sana makapaglibang. Nahulog ang eroplano sa isang airfield malapit sa residential area at shopping center ngunit wala namang ibang nadamay sa insidente. Sa ngayon, hindi pa tukoy ang sanhi ng aksidente habang nagpaabot naman ng pakikiramay ang alkalde ng lugar sa mga pamilyang naulila ng mga biktima. Samantala, balita naman mula sa Venezuela. Umakyat na sa migit 1,400 katao ang bilang ng mga nasawi sa nangyaring 2 magkasurdalindol sa nasabing bansa. Sa nagdaang weekend, mahigit 30 kataong nailigtas ng mga otoridad kabilang ng 2 bata na milagrong nakaligtas matapos ilang araw na natrap sa loob ng isang gumuhong gusali. Pumalo na rin sa 800 gusaling tinatayang gumuho sa nasabing lindol habang tumulong na rin ang mga sibilyan sa paghukay sa mga debris para hanapin ang kanilang mga mahal sa buhay. At sa iba pang balita, sa kabila na napagkasundo ang peace agreement sa pagitan ng US at Iran, nagsagutan ng mga pag-atake ng 2 bansa sa ilang Gulf sites sa Strait of Hormuz. Ito ay matapos mag-akusahan ng 2 ng paglabag sa kasunduan kung saan unang umatake ang Amerika at pasabugin ng isa sa mga oil tanker sa Gulf region na siya namang sinagot ang Iran makalipas ang isang araw. Kaya naman dahil dito, nagbabala si US President Donald Trump sa isang post sa kanyang social media platform na Truth Social na kumuling lalalang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Itutuloy umano nito ang dati nitong banta na magsagawa ng malawakang pag-atake laban sa Iran. Ayon kay Trump, magiging napakalakas ng naturang pag-atake at maaari itong lubos na wasakin o pabagsakin ng nasabing bansa. At yan naman nakahanap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. #mabuhay ang OPM. Kahit inulan, nagsama-sama ang music fans sa ginanap na Fusion 2026 para buhayin ang gabi ng puno ng sayawan at tugtugan mula sa kanilang favorite artists. Ang mga kaganapan sa Showbiz Report ni Millie Borja. Rain or shine, buhay na buhay ang OPM dito sa Fusion 2026 dahil nagsama-sama ang mga music fan at concert goers para panoorin ang kanilang favorite artists. Ang mga performance, balikan sa report na ito. Libo-libong music fans ang nagtipon sa Alabang para sa pagbabalik ng Nescafe Fusion, the Philippine Music Festival. Tampok ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa original Filipino music o OPM. Kabilang sa mga nagtanghalang bandang Four of Spades, solo artist na si Maki, boy group BJYO, Angela Ken, Arthur Miguel, Pauline Ann, Earl Agustin, Never the Strangers, at P-pop girl group na Kaya. Bago nagsimula ang mga main performance, nagtapatan muna ang mga rising bands sa Battle of the Bands kung saan tinanghal na kampyon ng UMAC Jammers mula sa University of Makati. Dahil uwi ng grupo ang 100,000 pesos na grand prize. Isa si Earl Agustin sa mga unang umapak sa entablado at inawit ang mga hit song niyang Tibok, Dalangin, Pag-ibig na Ikaw at Ako, at Dito Ka Sakin. Bumaba rin ang singer-songwriter sa stage upang makipagkantahan sa mga tagahanga.
Sinundan ito ng Four of Spades na naghandog ng mga kantang Monster, Come Inside My Heart, Mundo, Aura, at ang kanilang pinakabagong hit na tiyak kabisado ng kanilang fans. Nagpasalamat din ang banda sa patuloy na suporta ng publiko sa OPM. Unforgettable night naman ito para sa mga Zaya dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay pinerform ng P-pop girl group na Kaya sa isang music festival ang kanilang bagong single na Hulog. Mas pinainit pa ng BGYO ang gabi na naghandog ng mga awit mula sa kanilang pinakabagong EP. Ipinagdiwang din ng BGYO ang karawan ng pinakabatang miyembro nitong si Nate na nagpasalamat sa mga fan para sa mga bati at walang sawang suporta. Thank you so much, Aces, for always being at every event. Thank you for being there for us. Thank you for your energy. Thank you for streaming our music videos, for supporting our solo work, the shows, and for always being there for us. We love you so much. Aces, make some noise! At nagsilbing finale performer sa 17th Star Awards for Music Male Pop Artist of the Year, Maki, na inawit ang mga sikat niyang kanta tulad ng Namumula, Kahel na Langit, Kailan, Dilaw, at Habang Buhay Pansamantala. Tinapos ni Maki ang gabi sa pag-awit ng Saan, kasabay ng makulay na fireworks display na nagsilbing huling bahagi ng Engranding Concert. Ang Fusion ay isang taonang pagdiriwang ng original Filipino music na nagsasama-sama sa mga pinakakilalang artist at mga umuusbong na musikero sa isang entablado. Unang inilunsad noong 2014, patuloy nitong isinusulong ang OPM sa pamamagitan ng mga live performance at natatanging karanasan para sa music fans. Mula rito sa Philinvest City Events Grounds, sa ngalan ni Showbiz Angel, ito po si Millie Borja. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, taas singil sa toll ng SLEX Star Tollway, arangkada sa Miyerkules at sa TNO sa MBC TV Sports, Gilas Pilipinas, wagi sa unang tune-up game sa New Zealand. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa mundo ng basketball, puspusan ang paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa nalalapit na FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers ngayong Hulyo na yan. At bilang bahagi, humarap ang Nationals sa isang tune-up game kung saan naging dominante ang kanilang laro kontra Manawatu Jets sa New Zealand. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Nagpakita ng matinding paghahanda ang Gilas Pilipinas para dumenhin ng Manawatu Jets with 90-61 final score sa isang friendly match sa Palmy Arena sa New Zealand bilang paghahanda sa ikatlong window ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Pinangunahan ni Kevin Kiambao ang national team sa tinalang 13 points habang hindi nakalaro ang naturalized player na si Justin Brownlee. Nag-ambag naman si Carl Tamayo ng 12 points habang may 11 points si Troy Rosario. Maaga pa lamang ay nakapagtayo na ng malaking lamang ang Gilas at umabot ito sa 17 points sa first half ng laro bago nagtungo sa halftime na may 45-33 advantage. Pagpasok ng ikatlong quarter, lalo pang pinalaki ng kupunan ni Coach Tim Cone ang kanilang abante sa 67-45 at hindi na nilang pinabawi ang lamang hanggang makuha ang komportabling panalo. Samantala, bago ang laro, hinarap muna ng Gilas ang aberya sa kanilang biyahe matapos maantala ang paglipad padungong Wellington dahil sa masamang panahon. Ayon kay Assistant Coach Sean Chambers, naiba pa ang ruta ng koponan sa Auckland at bumalik sa Brisbane bago muling pinayagang tumuloy sa New Zealand. Sa kabila nito, nakabawi agad ang Gilas at naipakita ang malakas na laro kontra sa Manawatu Jets. Susunod na haharapin ng Gilas ang mas matitinding pagsubok sa FIBA World Cup Asian Qualifiers kontra sa New Zealand sa July 3 at Australia sa July 6.
At siya ng mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan po ang mga balitang aming tinutukan ngayong araw ng Lunes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas sa araw ng Martes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito po ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.